Magandang araw mga ka-solar. Welcome back sa 512 TV. At ngayon tatry nating mag-compute ng ating simpleng solar setup. Yung basic, pinaka-common na paraan para ma-compute natin yung ating gagawing setup. So magsisimula muna tayo sa maliit na setup. Kasi yun din naman yung tsuri ng pag lumaki. Pinapadami lang yung value, pinapalaki lang yung load. Pero yung basic niya halos parehas lang yung concept sa maliit. So normally ang tinatanong natin kung ilan ng ating solar ay ilang oras natin magagamit. So halimbawa si client A, pangalan ay Berto. Sige, si Berto. Si Berto ay meron daw siyang electric pan. So DC pan na gamitin natin, DC pan, kasi ang gagawin natin example ay DC 12 volts. So sige, sa DC pan. So si Berto raw ay may DC pan na 15 watts. 15 watts DC pan ang load ni Berto. Tapos sa night user daw si Berto sa gabi niya raw gagamitin yung DC pan niya. So ang ina-assume natin na ang gagamitin niyang pan ay from 6 PM to 6 AM. So meron siyang 12 hours na usage para sa DC pan. So yan yung given natin. Normally dyan nagsisimula yung tanong ng mga bagong nagsisetup boss, ilan ang kailangan ko kung ako may electric pan at gagamitin ko magdamag? So ideally 6 PM to 6 AM ang ginagawa kong sumada, kasi yun yung ideal kasi sa 6 PM pa lang wala nang araw niyan. So gagamit ka na ng pan at kukuha ka na ng power niyan sa iyong battery. So yan yung pinaka ideal. So okay, punta muna tayo dun sa DC pan. So ang DC pan ni Berto ay 15 watts. Yan, dito papasok yung mga constant ng mga pang-compute ng mga electronics. So B equals IR, Ohm's law, at yung pinakagamit na gamit sa pagsasolar ay yung P equals IB. So yan ang mga common na ginagamit sa electronics, sa electrical general yan. So ano ba yung PIB na yan? Ano ba yung BIR na yan? So ang BIR, ang ibig sabihin yan ay BI volts, voltahe, yung II current o yung kuryente, at yung RI resistance. Ang voltahe niyan, ang unit niyan ay volts victory. Yung current, ang unit niyan ay ampere. At yung resistance, ang unit niyan ay ohms. Tama ba? O tama. Tapos ang PIB naman, PI sumisimbolo sa power. Ang I ay, ano yung I? Current pa rin. At yung B, ano yung B? Voltage pa rin. Volt. So ang unit ng power ay watts. Ang unit ng current ay ampere, at ang unit ng volts ay voltage. Ng voltage ay volt.
So yan yung gagamitin nating basic na mga theory according sa science. So game, balik tayo kay Berto na. Si Berto ay may 15 watts na load at gagamitin niya ng 12 oras. So ang given niyan ay meron siyang watts, power, meron siyang volts. So makukuha natin yung current nung 15 watts na yan. So game, banatan natin yung 15 watts ni Berto. So 15 watts, 15 watts, yan yung power equals I over B, di ba? So 15 watts times yung I mo, hindi mo alam kasi yan yung kailangan makuha natin. Tapos yung volts mo ay 12 volts. So pag binalasa mo yan, ang current mo ay power over voltage. So yung I mo ay, ano yung I? Hindi mo alam. Yung power mo ay 15 watts. Ayun, 15 watts. Ang voltage mo raw ay 12 volts. So meron kang 15 over volts equals, so ilan yan? Calculator. So 15 divided by 12 equals 1.25 ampere. So yan ang iyong 15 watts na ay meron kang 1.25 ampere. So okay, meron ka ng ampere. Amp, lagyan na natin amp. So makuha nyo yung pagkuha ng ampere, kasi ampere yung kailangan natin eh. So ulitin ko yung P equals IB, pag binalasa mo yan magiging I over P over B yan. So yung current mo ay 15 watts yung P over 12 volts yung voltage na ginagamit. Ang makukuha mo dyan ay 1.25 ampere. Okay, so ayos na yan. So ang load niya raw ay gagamitin niya ng 8 hours, 12 oras, hours. So yung amp mo 1.25 times mo sa 12 hours. So ilan ang sagot? So calculator ulit. 1.25 times 12 is ampere hour pala. Tama, ampere hour is 15 ampere hour. Okay, so yan yung load ni Berto. So sa mag 12 oras niyang gagamitin, kakain niya ng 15 ampere hour. So okay, gets mo na yung load mo. Ngayon dun tayo sa battery. So kung ibibigyan mo yan ng battery na 15 din, 15 ampere hour, hindi pa pwede. Kasi dyan naman papasok yung DOD ng DOD of battery na 50%. So hindi mo siya pwedeng bigyan ng 15 ampere hour na battery rin, kasi nga may DOD ka eh. So dadoblehin mo yan. So yung
15 Ah gagawin mo yan times 2 para sa DOD ng baterya. So magiging 30 Ah yung mismong battery mo para safe ka. So yan yung match up ng pan mong na 15 watts DC pan. Ang kailangan niyan ay 30 Ah battery para sa 12 hours operation. So yan, so mangangailangan ka ng 30 Ah battery. So okay na, alam mo na yung kailangan mo na baterya. Okay, sa panel naman tayo. So nakuha mo na yung 12 hours operation para sa DC pa na 12 volts mo. So normally ang idea pagka mayroon kang AH ng battery, kung ano man yung AH mo, times 2 ng watts ng panel yan. 2 times watts ng panel. So halimbawa meron kang 100 AH, na battery. So ilan ang panel mo niyan? Lagi raw dapat times 2 So 200 watts yan dapat. 200 watts panel. So kung meron kang kagaya nung pinapa-compute ni Berto na 30 ampere. So meron kang 60 watts panel. Ano yan ideal. Ideal means yung normal na ginagamit siya, yung parang shortcut na, pero proven na yan na yan yung ideal niya. Pero syempre gagamit ka rin sa umaga ng extra, o kaya pag panahong maulap para hindi ka mabitin. So ang ginagawa, ino-oversize ng mga installer yan. So yung 60 mo minsan ginagawang 100 watts panel para safe yung charging mo. So yan yung mga pointers niyan. Mag 3 times ka nung ampere ng baterya para mayroon kang daily use, para magamit mo rin yung pan mo kahit papano, magamit mo sa umaga, tsaka kahit maulap meron kang extra. So yan yung basic na paano nagko-compute ng isang solar design, ng solar setup. So ulitin ko yung given natin. So 15 watts. So pag may 15 watts kang pan, gusto mong gamitin ng 12 hours, ng 6 PM to 6 AM, mangangailangan yan kakain yan ng 30 ampere hour battery
at mangangailangan yan ng 60 to 100 watts panel. So yan yung basic. Pwede mo nang i-times lang yan, bawa magiging dalawa yung pan mo, i-times mo na lang yan. So magiging 60 na yan, 60. So ta-times mo rin to, ng dodoblein mo rin siya. So tong 60 to 100 watts na panel, optional yan. Ideally 60. At least pwede kang umangat pa. So okay, ayos.